Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. As is na po tayo, no more edits. At pag-usapan natin ngayon, diretso na tayo sa ating topic, ating paksa. Silipin natin muli itong team standings pagkatapos ng ilang mga laro, no? After natin nung last vlog natin nung January 20, tingnan na ngayon natin kung ano ang mga implications. Okay. So currently ito ang ating team standings. Converge 8-3, Northport 8-3, Hong Kong Eastern 7-3, Meralco 7-3, TNT Tropang Giga 6-3, Barangay Ginebra Gene Kings 7-4, Rain or Shine Elasto Painter 6-4, San Miguel Beermen 4-6, Magnolia 4-6, NLEX Road Warriors 4-6, Phoenix Fuel Masters 3-8, Blackwater Bossing 3-8, at ang Terra Firma Jeep with 1-11. Okay. Ganun pa rin ang senaryo, no? Sa tinignan ko yung ating kung titingnan natin yung ating team standings, lower bracket, upper bracket pa rin. Okay. Kaya lang siksikan ng ating mga teams, ano? Okay, isa-isahin natin. Merong mga teams dito na 3 ang talo. Okay? Meron silang possibility, meron silang kumbaga parang may opportunity sila, may chance sila na maka 9-3. Okay? Umabot sa 9 wins and 3 losses. Alright? Okay. So, having said that, di ba ang top 2 is twice to beat advantage. So, inahanap lang natin dito is top 2 para dun sa twice to beat advantage. Ibig sabihin, 2 teams lang ang maka 9-3 record dito. Sila na yung top 2. Okay? Yan. Ngayon, kung meron sumabay na pangatlong 9-3, sumabay na 9-3 halimbawa 3, okay, o 4, basta may tumablan na 9-3, titingnan sa quotient yon kung sino ang number 1, number 2, number 3, number 4, o sino yung pinakamataas na dalawang quotient. Yun ang magiging yun ang makakakuha ng twice to beat advantage. Okay, yan. Now kung halimbawa lahat naman sila, kasi pwede to, no? Tingnan nyo yung team standings. Pwedeng mag 8-4 lahat. Alam ba, mag 8-4 lahat yung mga nandiyan sa taas. Yung Converge, Northport, Hong Kong, Meralco. Okay, pwede rin ng TNT dyan. Ano? Pero mamaya may didiscuss tayo sa TNT. Okay? Kung halimbawa mag 8-4 lahat yan, quotient ang titingnan. Yung top, yung pinakamataas na quotient na 2 teams, yun ang makakakuha ng twice to beat advantage. Paano naman po kung halimbawa isa lang ang mag 9-3, o di isa siya sa first seat, unang upuan sa kanya, hihintayin yung pangalawa. Okay? Kasi malamang yung pangalawa 8-4 yon. So mas malamang din may makakatabla pa doon sa baba yun na 8-4 din. So maglalabo-labo pa sila sa taas. Samantalang yung 9-3 sitting pretty na doon sa taas, ano? Hintay lang siya ng kalaban niya sa number 8, ano? Alright. So, yan ang mga implications ng ating team standings. Okay? So, merong 9-3, 2, diretso. Okay? Pwedeng mag 9-3, may tatabla na maaaring maging 3 teams sila. Okay? Maaaring namang maaaring naman ding mag 8-4 sila. Quotient lahat yan. Pagka may tabla, palaging quotient system ang susundin. Pagka sa sa twice to beat advantage, ano, or any position dun sa gitna. Ang hindi lang naman na ginagamitan ng quotient is yung pang 8th place. Yun talaga, playoff game talaga yun, knockout game talaga yun, ano. Okay, mamaya pumunta tayo doon. Alright, eto namang Ginebra at saka Rain or Shine, nasa gitna ito eh. Okay. Alright, discuss natin itong chances ng Ginebra at saka Rain or Shine. Pareho sila ng kapalaran, puwera lang ang Rain or Shine. Meron silang isang single item na i-discuss ko sa inyo kapag sila ay natalo, no? ng
sunod-sunod ng last two games sila. Ang Ginebra, pag mananalo sila sa Meralco kasi ang last game nila. Okay? Pag nanalo sila, 8-4 sila. So, pwede silang mag twice to beat. Pwede rin naman silang mag best of 3. Okay? Basta, may katabla sila sa taas. Kasi once na mayroong mag 9-3 na dyan, malabo na ang Ginebra. Maski manalo sila sa Meralco. Okay? Once na may mag 9-3 dyan, okay? At tapos ang record mo 8-4 lang. Pang best of 3 ka na lang. Okay? Ngayon, lalo nang mas kamalas-malas mo kung matalo pa ang Ginebra 7-5 sa Meralco. Wala ka na talagang pag-asa sa twice to beat. Although, pasok ka na sa quarterfinal, sa playoffs. Yun ang maganda doon, no? Wala ka na nga lang pag-asa sa twice to beat. Okay? Ang rain or shine, ganun din. 8-4, sasali siya doon sa, kung may katay siya doon sa twice to beat na 8-4, pwede, ano? Okay? Kung 7-5, wala na rin siyang pag-asa. Kung 6-6, kasi pwede pa mag 6-6 ang rain or shine eh. Ang rain or shine, baba sa lower bracket. Maaari siyang makibardagulan doon sa baba. Okay? Na mamaya i-discuss ko. Okay? Ayan. So, therefore, para may chance ka doon sa twice to beat, para mayroon kang chance sa makasali doon sa rambulan doon sa twice to beat, dapat 8-4 ang record mo. Okay? Pwede pa yan sa rain or shine, 8-4. Okay? Pwede pa rin yan sa Ginebra. So, kailangan 8-4 ang record mo. Hindi pwedeng 7-5. Dahil yung teams na nandun sa taas, ang records na nila, 8-4 pataas, 8-4, 9-3. Possible, 9-3. Okay? Ang lowest na lang na makukuha dyan na at least na record, 8-3 yung pinakamataas. So, 8-4 yung pinakamababa. Kung may magna 9-3. Kung 8-4 lahat, tapos panalo ka pa, 8-4 ka rin, rain or shine or Ginebra, pwede kayong sumali dun sa rambulan dun sa taas. Pero kung 7-5 ka, wala. No? Dapat makakuha ka ng 8-4 ang record para dito sa rain or shine at saka sa Barangay Ginebra. Alright? Ngayon, itong SMB, San Miguel, Magnolia, NLEX, 4-6 lahat sila. Okay? Pwede mag 3-way tie dito. O kasi magkakahiwalay, hindi naman magkaka-relate yung wala silang laro na magkasama sila doon sa group ng SMB, Magnolia, NLEX. Lahat sila magkakahiwalay ang laro eh. Oh. Okay. So may possibility na mag-tie sa 6-6, may magta-tie sa 5-7, silang tatlo, pwede rin mag-tie sa 4-8. Okay? Ngayon, nabanggit ko yung rain or shine kanina. Yung rain or shine, pagka nag-end up ng 6-6, pwede silang sumali rito sa bardagulan ng SMB, Magnolia, tsaka NLEX. Okay? Ngayon, para makapasok ka rito, kasi pang number 8 na itong SMB, Magnolia, NLEX yung grupo nila doon, pang number 8 na yan. So kung pang number 8 ang pinag-uusapan, okay, para merong playoff, may knockout game. Okay? Kailangan yung top 2 teams dun sa grupo ng Magnolia, NLEX, tsaka San Miguel, yung top 2 teams doon na pinakamataas na quotient, yun na maglalaban sa number 8. Playoff game yun, ano? Alright. Wag na muna natin isali ang Rosa tsaka TNT. Doon na muna tayo mag-focus sa Magnolia, NLEX, tsaka San Miguel. Kasi mas malaki ang possibility na gano'n na mangyari, silang tatlo lang ang maglalaban-laban, ano? Saka na natin problemahin sa separate vlog kapag sumali ang Ross at saka TNT dun sa tatlo. Okay? Sakaling magkaroon ng playoff dyan, para magkaroon ka ng tsansa, kailangan 6-6 ang record mo para wala ka masyadong problema, less complication. 6. Dapat 6-6 ang record mo. Okay? 6-6 ang dapat ang record mo. Best yun, ano? Ngayon, kung halimbawa mag 5-7 ka, okay? Pwede naman. Okay? Basta nasa gitna ka o pangalawa ka. 6-6, 5-7. Pabayaan mo na isa, basta magpo 4-8 yun. Okay?
Huwag lang dumating sa punto na 6 and 6, 5 and 7, 5 and 7 din yung susunod. Magkakaroon ng tabla, medyo magkakaroon pa kayo ng usapan doon dahil katabla. Sino makakalaban ng 6 and 6 sa playoff? Yan. Oh. Huwag ka rin magpo 4 and 8. Ako, napaka-worst record yon. Huwag magpo 4 and 8. Kung magpo 4 and 8 ka man, hihilingin mo ngayon yung dalawang nasa taas mo, mag 4 and 8 din para tatlo kayong 4 and 8. Okay? Basta ang best record 6 and 6. Pag 6 and 6, maganda na yon. Hilingin mo lang na yung dalawang nasa baba, wag mag 6 and 6. Okay? Alright. Ngayon, etong Phoenix tsaka Blackwater, kailangan manalo sila doon sa last game nila at hilingin nila na mag 4 and 8 isa doon sa taas or mag 4 and 8 lahat sila doon sa taas. No? Pero very slim na ang chance nila dyan. Wala na sa kamay nila ang kapalaran nila. Okay? O, yun lang ang pag-asa ng Phoenix at saka Blackwater. Kailangan may panalo na yung last game nila. Okay? 3 and 8 sila kasi. Okay? At mag 4 and 8 lahat yung tatlo doon sa taas. Para meron silang chance na makipagrambulan doon sa tabla-tabla ng 4 and 8. Ngayon, itong TNT, nasa gitna siya. Pwede siyang umakyat, pwede siyang bumaba. Pag mananalo ang TNT, ito yung mga records nila, no? 9 and 3, 8 and 4, 7 and 5. Pwede silang makisali sa twice to beat, rambulan. Pwede naman silang bumaba rin sa best of 3 na lang din. So, titingnan pa natin kung ano pang, ang dami pa kasing laro ng TNT, tatlo pa no? So, maaga pa nating masyado pang maagang sabihin natin na, pasok na siya sa best of 3 or sa twice to beat. Titingnan pa natin yung kanilang resulta ng kanilang mga laro. Ngayon, kung 6 and 6 sila, katulad ng rain or shine na diniscuss ko kanina, bababa sila doon sa bardagulan ng San Miguel, NLEX at saka ng San Miguel, NLEX at saka Magnolia. Okay? Siyempre, ayaw ng TNT, no? Nandun na ako sa taas, no? 6 and 6. Okay? So, may possibility na mayroong tabla sa 6 and 6 na 5 teams. Okay? SMB, Magnolia, NLEX, Ross, tsaka TNT. Ayan. So, saan na natin discuss yung complications na yan pagka nangyari. Okay? Ngayon, doon sa tatlo, SMB, Magnolia, NLEX, tinignan ko yung quotient nila. Okay? Alright? So, lumalabas, via may computation, na personal computation ko lang to, Okay, maaari ako magkamali, pero personal computation based dun sa score, sa final score, ang pinaka mataas na top 2 dun sa quotient dun sa tatlo ay San Miguel at saka NLEX. Laglag ang Magnolia. Okay? Kasi 10 ang lamang ng San Miguel sa Magnolia, tapos talo ang San Miguel sa NLEX ng 5. So may matitira pang plus 5. Ang Magnolia na minus 6. Okay, talo sila sa San Miguel ng 10, 4 sa NLEX. Panalo sila pero 4 lang. Hindi tambakan. Tapos panalo lang ang NLEX ng 5 sa San Miguel. So plus 1 ang NLEX. So plus 5 tsaka plus 1 ang pinakamataas. Okay? So, well, titingnan pa natin, may mga pagbabago pa dyan. Mayroong maaring may sumali, mayroong maaring hindi sumali, mayroong maaring mag-tie, mayroong maaring mag-solo, maaring mag-playoff sa number 8. Marami pa tayong pag-uusapan, mga kababayan. As of now, current team standings, yan po ang ating nababasa, mga kababayan. Okay? Subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Okay? Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga bagong pasok at i-like itong video na to, mga kababayan. Kung meron po kayong tanong, ilagay nyo lang po dyan sa baba sa comment section, mga kababayan. Maraming salamat po at hanggang sa muli po. Paalam.